Declining demand. So, yung declining demand naman is yung may concern sa innovation. And dun sa sinasabi mong substitution, di ba? Papasok dun yung substitution o yung marginal rate of substitution sa economics, no? Kasi yung declining demand, yun yung pagbaba o pagkawala ng demand ng isang product o ng services dahil meron silang nakitang bago or meron silang nakitang product o services na ganun din pero mas mura. Okay? Doon pumapasok yung substitution o yung marginal rate of substitution. Sa software, sa IT, ganun din yan. Kung titignan nyo, isang software company, okay, ang mahal tong product na to. Mas kaya namin o mas affordable yung Microsoft Office, ganun din. Pareho lang din ang function. So, saan ka? If they give you the same quality pero mas mura sila, Microsoft Office ka or doon ka sa open source. They give you the same quality pero walang bayad sa license. Yun yung substitution. At dahil doon, pag ganun yung nangyari, lumipat sila dun sa by substitution or may nakita silang mas bago, mas madaling gamitin, doon bumaba yung demand. Doon pumapasok yung declining demand. So, yan. Yung declining demand, yung latent demand, ayan. Pero yung declining demand, yan yung parati sa IT. Kasi may bago, may innovation, and then by substitution din, di ba? So, yan yung mga importanteng economic terms, business terms na kailangan second nature na sa lahat ng ComSci at IT. Kahit hindi kayo nag-enroll sa business graduate school, kailangan malaman nyo to. Ngayon, kung mag-business kayo, business graduate school, mas maganda. Pero, paano kung wala kayong pang-paaral, wala kayong pang-pa-enroll? So, ito yung dapat binabasa nyo. Kasi mas mamahalin nyo yung trabaho nyo pag naintindihan nyo to. So, yun.